nagtataka ako bakit ganyan yung posisyon ni Senator Lacson, parang pinapahirapan mapasok yung testimony ni witness Gutesa. Kasi masyadong mabigat yung kanyang testimonya na nagsasabi siya na mali-malitang pera dinideliver sa bahay ni Congressman Saldico. Sa mga development ngayon sa investigasyon, yung pag-question doon sa mga nagiging witnesses, pag-question doon sa pag-notaryo, doon sa affidavit, doon sa witness na inilabas, no, sa tulong ni Senador Marcoleta. Ano pong masasabi niyo po doon? Kasi kine-question yung kredibilidad nito. At bilang isang abogado, gaano kahalaga? May bigat pa ba? Halimbawa na questionable yung kanyang notaryo, pero siya ay nanumpa at ipinaliwanag yung kanyang panig dyan mismo sa Senado. Attorney, ano pa masasabi niya rito? Ang issue ng notaryo, ang notaryo ay it involves yung testigo o yung affiant, no, yung siyang nagsumpa sa isang statement o sa isang pangyayari, yung witness, at yung officiating officer o yung notary public kung saan siya yung opisyal na humarap, no, sa affiant. Now, alam natin dyan sa atin sa Pilipinas, no, maraming mga abogado na kami yung lisensyado na maging notary public, separate yan na authority na kinukuha namin sa Regional Trial Court. Separate authority yan from being a lawyer, no? Kasi hindi lahat ng abogado ay notary public. You have to apply for it. So, if you're a notary public, obligasyon mo na bago kang magnotaryo ng isang dokumento, whether sa affiant o sa isang kontrata between two contracting parties, nakalagay dyan na subscribed and sworn to before me sa harap. Now, kung merong pagpipeke sa isang dokumento, yung pwedeng managot dyan, no? Yung lahat ng parties sa dokumentong yan. It could be the affiant. It could also be the notary public. Or it could be a third party. Third party. Yung wala sa mga pangalan na nandyan sa affidavit o sa kontrata. Yung mga nangyayari kasi dyan lalo na sa Maynila, marami tayong nakikitang mga lugar, may nakalagay, lalo na sa tabi-tabi ng government office, may nakalagay notary public. At kahit ako, no, pag naghahanap ako ng notaryo publiko sa Maynila, ang hirap-hirap maghanap ng isa talagang malaking law office nga merong regular notary public. But nakikita lang natin sa tabi-tabi, may karatula nakalagay notary public at meron diyang tao, merong computer na harap o yung iba typewriter. Yung ginagawa ko, nagtatanong talaga ako, Sir, ma'am, abogado po ba kayo na notary public? Yung iba nagsasabi na, ay si attorney wala ngayon dito, pero pwede mong iwan ang iyong papeles. O ano yung gusto mong ipanotaryo, itatype natin. Then, balik ka lang sa ganitong araw. O sige, papasok ko lang sa itong kwarto. Paglabas, pirmado na. Yung tanong, alam ba ng taong nagpapanotaryo kung yung kaharap niya totoong abogado? Or baka mamaya yung pumirma ay secretary lang, staff, o worse, peke. So, yung affiant o yung the witness sa circumstansya na ganyan, biktima lang
ng isang notary public na hindi pala lisensyado. Nagkukunwari lang or isang staff lang ng abogado na ginawang negosyo ang pagnonotaryo at inauthorize yung kanyang secretary na pumirma o ipeke ang kanyang pirma. Yan po ang pwedeng mga posibilidad. Now, narinig ko lang sa balita na si Senator Marcoleta gusto niyang ipasabina yung notary public dalhin sa Senate investigation para matanong. Pero ito'y kailangan pa ng permiso ng chairman, no, ng Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. So, although may nakasabi sa balita na tinututulan ito ni Senator Lacson kasi binigay na raw ito sa RTC sa pag-iimbestiga, nasa balita lang yan. Pero kung gusto niya na masolve kaagad ang problema, dapat isabpina ng Blue Ribbon Committee ang notary public at si Gutesa, si former Marine Gutesa, at tanungin sa circumstances regarding the notarization ng testimonya ni Gutesa. At kung akong tatanungin bilang isang practicing lawyer, hindi yan problema sa amin. Kasi kung may question tayo sa pagnotaryo ng testimonya ni former Marine Orly Gutesa, edi ipanotaryo lang ulit. Sabihin, okay, may question sa pagnotaryo nito, sa unang pagnotaryo, edi panotaryohan ulit. Dissolve yung problem, yung testimony is preserved. At yung sinasabi nga, there was another taking of oath during the Senate hearing itself. Kasi yung dokumento prinisenta doon at tinanong kung totoo ba to. So, ang mas importante, ang nilalaman ng dokumento, whether it is the truth or it is a falsehood. Dapat kung naghahanap ng katotohanan si Chairman Senator Lacson, ipatawag ulit si Gutesa, ipatawag ulit yung lahat ng persons involved, pati si Senator Marcoleta, tanungin at ipatawag yung notary public para malaman natin anong katotohanan regarding the circumstances sa pagpirma dyan. But that is just secondary. Ang mas importante, yung laman ng testimony. Bakit, nagtataka ako, bakit ganyan yung posisyon ni Senator Lacson? Parang pinapahirapan mapasok yung testimony ni witness Gutesa. Rather than get more witnesses, kasi masyadong mabigat yung kanyang testimonya na nagsasabi siya na mali-malitang pera dinideliver sa bahay ni Congressman Saldico at nadamay pa yung si former Speaker Romualdez. Mabigat talaga yung paratang. Oo, opo, attorney. Kasi marami ding mga nagkokomento kung bakit doon lang sa pagnonotaryo naging sentro, hindi doon sa mismong kanyang naging testimonya. Kasi pag halimbawa natin, kung hindi pa yun na napanotaryo, papansinin ba yon ng ating ng Senado sa kabuuan yung kanyang naging testimonya, paano nila ma-verify ng husto? Pero doon lang sa pagnonotaryo, parang gustong i-technical itong naging witness at hindi nga doon sa bigat. Kasi meron ngang pagtatanong, tinanong nga siya ng ibang pang mga senador at sumasagot nga siya, pinapa-specify pa nga sa kanya kung natatandaan pa niya yung pagpasok doon sa mismong bahay yata ni ng dating speaker at inilarawan niya doon yung kanyang mga nakita din natin sa social media na na-access din sa Google Maps kung ito nga ba ay totoo. So merong mga ganong
mga issue pero hindi pinapapansin or parang hindi pinapansin at kini-question agad-agad yung kredibilidad nito, attorney. Sa development na ito, mas lalo bang lumabo? Mas lalo bang parang nawawala na ba doon sa mismong tunay na issue ang investigasyon po na ito, attorney? It's a matter of strategy ng mga different na grupo, no? Kasi technique yan sa, let's say, sa pag-aabogado, pagpoprotekta ng isang posisyon. Kung gusto mong sirain ang credibility, doon ka sa mahinang parte ng kanyang istorya, titira. Nakita nila na yung sa notaryo, sabi ng nag-allege, no, yung abogado na hindi raw niya ninotaryohan yan. So doon na lang sila na umatake sa bagay na yon para masira yung credibility ng tao, no? Pero yun nga, masyado yan mababaw at sa mga practicing lawyer, sa trial lawyer, madali lang yan i-counter. Si Gutesa, magpagawa ng exactly the same affidavit at ipanotaryuhan niya sa iba na talagang let's say with pictures or with video presentation na talagang pumirma siya sa harap ng isang licensed notary public. At yung how can you say falsified ang statement kung pareho naman exactly yung dalawang statement, yung una kung saan may questionable na notaryo at subsequently exactly the same content na notaryuhan na walang question. So tayong mga Pilipino, para tayong nasa telenovela, naghahanap kasi tayo ng katotohanan, ng totoong kwento. Malay natin, baka may dokumento na ngayon na notaryado na ng abogado na talagang walang question at aamin na sa kanya yan. Kanyang notarization yan o before a fiscal. So, hindi natin alam dahil hindi pa pinipresenta sa atin. But yung sitwasyon na yan masyadong mababaw, masasagot ka agad yan . Very simple. Ipatawag mo sa committee hearing ng Blue Ribbon Committee or ipresenta ng kampo ni former Marine Gutesa yung exactly the same document notarized by another lawyer or notarized by the DOJ or by the fiscal. Tapos na yung usapan. Now, if they want to question the first document na may notaryo, mag-file ng complaint against the lawyer who claims na hindi sa kanya yan. Kasi may posibilidad na yung first document, baka mamaya yung pumirma kakilala rin ng abogado o sa kanyang opisina rin. So may problema. At ito pa, kung totoong, let's say, mapatunayan na yung abogadong nasa pangalan ng notaryo ay kawani ng gobyerno, pwede rin kasing matanong, bakit may pumirma ka dito as notary public ng ganitong oras, naka-on duty ka as a government official? Kahit may authority to practice law ka. Kasi you cannot practice law using government time kung yung notary public ay empleyado ng gobyerno na nagsa-sideline being a notary public. Sakit rin, another sakit sa ulo yan ng abogado.